Miss World scandal at yung pag-withdraw ng Miss England ay pinag-usapan sa mundo ng pageantry. Ala ka, ano na naman to Miss World? Hello bro, alas mabuhay. This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat. Sa mga bago dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ayan! Ito na nga. Hindi ko talaga pinag-usapan kanina sa live to kasi baka may masabi akong hindi maganda. Diba? So, super pinag-usapan talaga ngayon at saka talk about talaga ngayon ang pag-withdraw ni Miss England sa Miss World Competition kasi nga, syempre, nagsalita siya na feeling niya ay parang ginagawa siyang prostitute doon ng bonggang-bongga, kung ano-ano pinagsasabi niya doon. Pero, napansin ko lang, bakit wala naman sa kanyang ginawa yung mga halimbawa kung totoo halimbawa lang talaga na pinaupo sila sa isang mesa, dalawang kandidata, tapos mga sponsor. Wala naman sa kanyang ginawang masama yung sponsor siguro. Wala naman siyang sinabi doon na ginawa siya ng masama, hinipuan siya. Baka iniisip lang niya na feeling niya binubugaw siya, mga ganun. O kaya masyado lang siguro siyang sensitive. Hindi ko naman inaano yung nabdami niya. Hindi ko naman kini-question yung nararamdaman niya ng bonggang-bongga. Pero wala naman sigurong masamang ginawa yung sponsor sa kanya at siya lang ang gustong ipaharap ng Miss World Organization doon. At saka sa mga ganyang eksena, sa mga sponsor kinemerot, matagal na yan sa mundo ng pageantry. Bakit wala ba siyang na-experience doon sa local pageant niya kung paano humarap sa sponsor? Di ba, dito sa Pilipinas kaya lumang tugtugin na yan ng bonggang-bongga talaga. Talagang gano'n na talaga yung mga sponsor ay talagang naghahanap talaga sila ng gusto nilang kandidata at yun yung gusto nilang katabi sa mesa o kaya gusto nilang kausap o kaya minsan yung organization kinukuha din yung opinion ng sponsor kung deserve ba itong girl na to, kung maayos pa kayo makipag-usap. Mga gano'n kasi sa mundo ng pageantry matagal na yung usapin yung mga ganyan, pinapaharap yung mga candidates doon sa sponsor. Bakit parang first time pa lang ni Miss World England ang humarap sa tao at para siguro na-violate yung rights niya, ganon. Hindi ko kasi maintindihan kasi wala namang nangyaring panghihipo, wala namang nangyaring pambabastos. So, siguro feeling niya na-violate yung pagkababae niya. Hindi ko naman iaalis sa kanya kung feeling niya talaga ganon. Pero parang normal na yan sa mundo ng pageantry. At hindi lang sa mundo ng pageantry, pati sa modeling, pati sa mga showbiz. It's normal. Hello, sponsor, makitungo ka ng maayos. Wala ka na, hindi ka naman yata hinipuan. Napaka-OA. Hindi ko naman kini-question yung the way. Pero marami nagsasabi na ang tapang-tapang ni Miss World England. Pero, kung ganun, kung feeling niya na violate siya doon sa Miss World, eksena ng Miss World, bakit yung ibang kandidata, mga duwag ba sila at siya lang ang matapang? O kaya siya lang ang nag-iisip na siya, parang, ano ba tawag doon? Basta, feeling ko wala akong words na masasabi kasi baka bawal. Nakakaloka. Pero syempre, respeto natin. Kung nag-withdraw, wag na kung ano-ano pa. Kasi, sige, may karapatan kang mag-splok kung halimbawa hinipuan ka, hinawakan ka sa mga body parts mo na hindi kailangan hawakan. Mga siguro mga ganun. Mag-e-emote ako. Pero kung feeling mo na lang, sana tinanong mo naman yung ibang kandidata, ganun din ba? Na-feel mo na para tayong ginagawang ano dito? Prostitute na humarap sa mga dapat tinanong niya muna yung kapwa niyang kandidata kung ganun din ba yung feeling. O kaya naramdaman niyang mukhang malulot-lot na yan kaya hindi na siya tumuloy. Ganon siguro, no?
nararamdaman, mukhang makalulot-lot ako, wag na akong tumuloy, gagawa na lang ako ng eksena. Parang ganun. Pero, syempre, sa mundo kasi ng pageantry, matagal na yan. Even though nanalo ka nga yun ikaw ang pinapain ng organization para humarap sa mga sponsor, parang hindi sa akin issue, actually. Pero kung issue sa kanya, hayaan na natin siya, irespeto na lang natin siya. Pero wag siya na mag-splok-splok ng ganyan. Diba? So, ayun na, nakakaloka. So, dito na tayo sa ating pangalawang topic. Bukod dun sa Miss World scandals na yan at si Miss England. Next, sabi sa pangalawang topic, nakakaloka yung mga tao. Grabe kayo. Michelle Arceo hindi daw deserve mag-Miss Grand Philippines. Bakit? Ano kayo? Kayo ang deserve? Totoo lang nga. Si Michelle Arceo, dadalawa nga lang sila ni Anita Gomez dyan yung medyo pinagpawisan ako. Dadalawa nga lang sila ni Anita Gomez yung may K dyan sa eksena doon sa top 21 ha. Hindi ko naman invalidate yung mga eksena ng mga ibang girls. Pero sa nakikita ko naman, at saka take note ha, sa lahat ng girls dyan, si Michelle Arceo yung pinakamalapit sa organisasyon. Si Michelle Arceo na nakabuo na ng banding sa organisasyon. Si Michelle Arceo na ipadala na ng Miss ng ALB Corporation sa Miss Reina Hispano-Americana at nag-play siya doon. At wala siyang bad image sa organisasyon. So dapat kang matakot nga kayo kasi si Michelle Arceo kilala na ng organisasyon. Kilala na si Michelle Arceo ng organisasyon. So huwag kayong magaganyan-ganyan dyan kay Michelle. At saka kung ano yung pinagbubuli-buli ninyo dyan kay Michelle Arceo. Huwag kang yung mag-alala, sa July pa naman yung pageant. O ano man yung hanash at mga kung nakikita ninyo kay Michelle, tandaan nyo, Diyosa yung lola mo, tingnan mo sa mga pictures niya, lumalaban talaga siya pagka-Diyosa ni Celeste Cortesi. Di ba bakit ako pinagpapawisan? Dahil ba sa Miss World? Ayun nga, pero kung ako ang tatanungin ha, isa si Michelle Arceo talaga sa bongga dyan na talagang qualified at talagang aabangan mo kung anong eksena niya. Kasi kung nalotlot and friends, hindi naman nalotlot kasi ano naman siya nun Reina Hispano-Americana nung first sali niya dyan sa Miss Grand Philippines, mali mo ngayon masungkit niya, alalahanin nyo, kilala siya ni Arnold Bigapriya at wala siyang ginawang ekakayamehan dyan. So talagang more chances talaga na sa kanya iputong ang Miss Grand Philippines. Kasi kung may mga corona dyan, possible na isa siya sa makokoronahan ng bonggang-bongga kung wala nang mga susulpot ng mga girls from the accredited partner ng Miss Grand Philippines sa mga probinsya. Pero ang pagkakaintindi ko kasi, may mga accredited partner bukod doon sa final screening na yon. May mga accredited partner pa na magjo-join. Daw ha, I'm not sure. So, ganon yung eksena. So, kung sila nga talaga ang official na, wala pa kasi sinabing official, abangan na lang natin sa press presentation kung sino ba talaga yung official candidates. Pero huwag nga ninyong anong si Michelle na hindi niya deserve maging Miss Grand Philippines. Huwag nga kayong ganyan, di ba? Kasi tingnan mo naman yung eksena at lahat ng laban ni Michelle ay talagang hindi niya ipinapahiya ang Pilipinas. Puryagaba sa inyo. Ang ganda ng performance niya sa Reina Hispano-Americana. Talagang ayaw lang talaga ng Reina Hispano ng Diyosa. Dahil kung totoong gusto nila ng Diyosa na pinanalo na si Michelle. Diba? Diba? Kakaloka. So, totoo lang naman, diba? Kung Diyosahan ang laban, kayang-kayang kumabok at kayang-kayang makikipagbardagulan ni Mr. Arceo dyan sa Miss Grand Philippines. Parang dalawa nga lang sila ni Anita Gomez dyan yung may quality. So far sa mga nalalaman natin ha. I don't know na lang sa paglalaban ng mga Patarlac, Pangasinan, Pampanga, whatsoever. So hindi ko pa nakita yung mga galawan nila. Pero for me, at the moment, ay talagang ilalaban ko talaga si Michelle Arceo at saka si Anita Gomez sa corona ng bonggang-bongga. That's for sure na magkakakorona yung dalawa. If ever na kung sila lang talaga yung mga candidates. Kaya wag nga kayong ano dyan. Di ba ninyo nakita yung mga paglaban ni Michelle Arceo sa mga international beauty pageant? Hindi nyo na-appreciate. Ako appreciate ko ng bonggang-bongga. Kaya ako, good luck na lang sa'yo Michelle ha. O diva, ibigay mo ang tunay na laban. Bigyan mo ng laban si Anita. Ganon, mga laban na nakakaloka. So, ayan, good luck sa iyo, Michelle. At saka huwag kang makikinig sa mga bayan. At saka kung ano mang hinahanas nila, take na lang ng constructively. Tapos,
O di ba, ipakita mo sa kanila ang tunay na Michelle Arceo. Ayun na guys, ang eksena, ang mga chismosa na mga na to, pageant fans. Porque hindi dumating yung mga favorite nilang gustong sumali sa Miss Grand, kung ano nang pinagsusabi. Charot. Ayan na, good luck at sana good luck sa laban sa Miss Grand International Michelle Arceo. Ayan. Bukas, sino kayo yung content ko? Charot. Ang Miss World na naman ba? Di ba? Ay, nako. There you go, guys. Maraming salamat. And this is my chika for the day. Chika for the day, Chika for the day. Ayun, yan na lang natin si Miss World England. Baka feeling na violate yung kanyang pagkababae. Respeto na lang natin, ha? Huwag na kung ano-ano pinagsasabi doon sa social media. Nakakahiya. Mga Pinoy pa naman kayo. At kitang-kita talaga ng mga Pinoy ang mga ang daming comment at mga ang daming hanash doon sa Miss World. Ay, nako. Di ba? Diba? Gusto ninyong manalo si Krishna, diba? Di sana, tumahimik na lang kayo dyan. Hindi yung tinitira din. Nakikijoin din kayo doon kay Miss World England sa pagtira sa Miss World. Nakakaloka yung mga Pinoy! Ay, tumigil kayo! Gusto niyo manalo si Krishna, diba? Ay, nakakaloka. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Paalam.